And ito na nga, bakit ba nagsasawa ng iba sa nursing? Let's first, kaya sabi ni Mami, first part, let's just discuss briefly kung ano nga ba ang nursing, paano nga ba ang nursing dito sa UK compared sa Pilipinas. Ikaw, Mami, ano masasabi mo? I think dito sa UK, more on bedside ang nursing dito. Unlike sa Pinas, di ba? Yes. So, maybe you're pertaining to the ward, no? Sa mga ward. Sa ward. Yes. Ano masasabi mo tungkol sa bedside nursing? Parang ano yung mga ginagawa nila? More hands-on yung mga nurses sa pasyente. Though sa Pinas, ganun din naman. Pero yung nursing care ay hindi lahat nakadepende sa nursing assistant or sa HCA. Mostly yung mga nurses, hands-on sila sa bedside. Like yung pag-wash, ganyan. Tumutulong sila sa mga nursing assistant or HCAs natin sa ward. Though sa Pinas, may delegation, di ba? Kung ano yung work mo. Kunwari, medication nurse ka for the day. More on medication ka lang. Or ikaw yung in charge. More on charts ka. Pero parang bihira dito sa UK yung ganun di ba? Yes. So dito, I don't know about other trusts. But usually, the trust that we know, walang delegation nursing. Kasi yung format ng nursing na yan or let's just say healthcare delivery system is mainly from the United States. Yung merong medication nurse, merong let's just say, ano pa bang ginagawa ng ibang nurse? Mag-charting or in charge, o kaya naman fluid in and output or IV nurse, mga ganun ba? In a particular shift. Dito, you will, if let's say you have, let's just say 20 patients or let's say 35 patients and then you have 4 nurses on duty. Yung 4 nurses na yun, maghahati-hati ng number of patients. Sa Pilipinas, alam ko may ganun din naman, no? Na ito yung area mo, ikaw lahat gagawa dyan, from medication to whatever. Everything. Focus ka dyan sa assigned number or assigned group of patients mo. But I think what Mom is saying, excuse me, main difference is, dito sa UK, yung mga nurses, hindi siya focused sa nursing-related tasks only. Everything outside it involved na sa trabaho or included na sa trabaho natin as nurses dito, lalo na kung sa ward ka. For example, yun nga, yung morning care na tinatawag, yung iwawash mo yung pasyente, kung kailangan ng assistance ng pakain, ikaw din, lahat nung yun, pwede mo ring i-allocate or i-delegate sa mga assistant or nursing assistant na tinatawag. Iba't iba yung tawag sa iba't ibang trust. Merong HCA, merong MCA, whatever, or medical support. Pwede yun. But the thing is, yung capacity ay laging problem. So most of the time, involved ka din, kasama ka rin sa pagwawash ng pasyente, pagbibigay ng morning care, pagpapakain kung kailangan, pag-move sa kanila from bed to chair, yung moving and handling and all that. Pagko-collect ng urine volume nila, pag-measure nun, input and output, on top of all the other nursing-related or nurse-related tasks. So yun yung sitwasyon dito. Unlike sa Pilipinas, yun nga, focus ka lang sa medical side of things or nursing side of things mainly. Ang ganda nga ng uniform natin sa Pilipinas, di ba? Puti, yung sapatos mo, malinis din, puti din, na parang hindi ka masyadong madudumihan. Dito, tanggal lahat yun. Wag, yung buhok mo, hindi mo na kailangan ayusin ng gusto kasi yung hindi rin babagay yung magandang ayos ng buhok mo sa tatrabahuin sa mga gagawin mo sa araw na yon for your shift if you are working on the ward. And then yung sapatos mo should be suitable para sa maraming lakad-lakad dahil talaga namang maraming lakad na mangyayari. And also yung uniform, I don't think na very suitable din para sa lahat ng nursing tasks dito kasi we're wearing like tunic or sabi mo na parang ano siya parang blouse, hindi siya blouse no? The zipper din siya, medyo formal, mas maganda sana, mas bagay no sa trabaho namin dito yung mag-scrub na lang, scrub suit para sa work sa ward. Actually sa Pilipinas nagbago na din ng mga uniform na mga naka-scrub suit na rin usually. But that is the main difference, no? Kung bakit parang mapapaisip mo, ano nga ba yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga nurses dito or sa ibang bansa man nagsasawa na mag-nursing. Kasi yung trabaho, hindi siya parang pang-nurse lang. If you're new to listening to us,
You probably haven't heard me saying in the past na maski yung practice nila dito sa university ay malaki yung difference kumpara sa atin. Yung anatomy nila, basic anatomy lang kung ano lang nakikita ng mata mo malamang. Kung intracellular, extracellular, matututunan nila yan pag-graduate na nila sa area nila kung involved yung mga ganung bagay. Kung magtatrabaho ka sa elderly ward, hindi mo na kailangan ng intracellular, extracellular, iba't ibang anatomy ng buto, ng organs. And like, kasi ganun tayo kadugo mag-aral sa Pilipinas, di ba? Dito, hindi nila alam yung mga ganung bagay. Malalaman nila yan siguro kung vascular nurse sila, mag-specialize sila sa mga vascularity or vascular anatomy. If they are neuro doctors or neuro nurses rather, then they will know more about neuro side of things. Hindi nila kailangang alamin yung tungkol sa tungkol sa iba pang, let's say, sa bones or sa iba pang organs, sa muscles and all that. Maybe maliit lang, pero you know the point. You know what I'm saying. Okay? Now, let's move on. Next one. Why do people think about quitting? Ano ba yung isa sa mga bagay? How about you, Mami? First one natin, struggles. Ano ba yung struggle ng mga nurses? Bakit sila napapaisip mag-quit? Unang-una sa nurse-patient ratio, di ba, sa ward. Dahil sa karamihan sa mga hospitals dito sa UK ay understaffed. So, struggle talaga sa mga nurses yung patient ratio. Dahil, syempre, ang bigat ng trabaho kung 5, 6 na pasyente yung hawak mo or minsan pag night shift ka, 10. Yeah. 10:1. So, di ba, sa'yo lahat, yung medication, rounding, and intake and output. Pag may isa kang nurse HCA sa night, maswerte ka na, di ba? So, yun, isa sa mga struggle yung nurse-patient ratio. Yeah. So, I think I would second that. Na yun yung mahirap din siguro. Marami din kasi sa nakikita ko mga nagki-quit, mga nasa ward or mga naririnig ko at least sa mga grupo, mga nasa ward sila. So yun yung struggle nila. Okay lang sana magkaroon ng, siguro yung expectation din kasi medyo iba dun sa realidad, no? Nag-expect kasi siguro yung iba na ang magiging trabaho nila dito medyo mas magango para sa Pilipinas. But they didn't realize, siguro ngayon na-realize nila, makita nila sa mga nursing group sa Facebook, kahit nasa Pilipinas pa sila, na ganun pala yung realidad. But pagka talaga nandun ka na, hindi mo rin masabi pag nandun ka na sa mismong ward. Kasi nag-ward din ako dito. Si Mami na-expose din siya sa ward. So we have a very good idea of what the situation is in real life sa mga ward. At yun nga, kung sana meron kang 15 pasyente, kung medication lang naman yan, documentation, mas madali sana. Pero kung ikaw ay sa hygiene care pa and all that, punta lang Mami si Katniss kasi nagkababa sila. Pero yun nga, kung mag-involve ka din sa paggawa ng iba pang bagay, so parang nakakapagod na, wala ka ng pahinga. Actually, pahinga mo na lang makaupo makapag-document. Paano kung magkaroon pa ng phone call? Diba? So, yung isa sa mga main struggles talaga eh. Next one would be low salary. Imagine mo, you are expected to do everything and then your salary, half of it or a big chunk of it will only go to your accommodation, let's say, rental mo o kaya naman mortgage mo. Mahirap pa actually mag-mortgage kung mag-isa ka lang. Medyo hindi naman imposible, pero kung maging posible man, I can imagine na wala ng oras at enerhiya masyado yung taong yun dahil sa sobrang lagare ng pagtatrabaho. Siguro makakabahin ka lang ng ganun kung dalawa kayo nagtatrabaho at sa household nyo. What I'm saying is, kung ikukumpara mo yung sahod kumpara sa hirap ng gawain, parang kulang talaga at sa mahal na rin ang bilihin. Kanina I was watching a video about mga people, mga immigrants na leaving Canada, and ganun yung problema nila. But of course, I can't help but compare it to the UK. Actually, mas mahirap yung sitwasyon dito sa UK pagdating sa gastusin. Yung pinanood ko na yun sa YouTube na from Canada, bakit sila umalis ng Canada, nag-breakdown siya ng expenses, kung magkano na lang natitira, kinonvert ko siya into pounds. And then I realized na mas malaki pa pala yung naiipon nila kumpara. Malaki pa yung natitira. Pero siguro may iba pa mga bagay na on top of the money side of things, meron pa mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit iniwan nila yung Canada. But here in the UK, siguro everything else is fine. Siguro mahal din yung bilihin, but hindi ganun ka
mahal. Next one is, yun nga, medyo related sa struggle na sinasabi natin kanina. Yung nursing dito is parang hindi nursing kumpara sa Pilipinas. Yun siguro yung isa sa mga nagiging dahilan. So, kung tutusin sabihin ng iba, parang overqualified ako dito sa trabaho na to na bilang nurse kasi ito yung inaral ko sa Pilipinas. Tapos, ganito lang naman yung ginagawa ko dito. Anyone can actually do what nurses are doing given that they will probably take a couple of extra training. But mainly, almost everyone and anyone can do what we're doing here. Hindi kagaya ng ginagawa namin sa Pilipinas na medyo high level of, hindi naman sa minamata ko yung mga nurses dito, ng mga graduate dito. Pero iba kasi talaga yung takbuhan ng pag-nurse sa Pilipinas eh. Sa kaalaman mo, nakakapag-desisyon ka talaga para sa pasyente mo. Unlike dito, hindi ka basta-basta makapag-desisyon para sa pasyente mo. Kailangan mo pa i-consult lahat lagi sa mga doktor. Siguro naging gano'n na lang yung kultura nila. Expectation na sa mga nurses, ganito lang yung ginagawa or ganun nila lang. Maliwan na lang pagka specialist nurse ka na. Kasi kagaya ko isang specialist nurse, malaki na talaga yung involvement ko in terms of managing a patient and managing the problem. Hindi na ako dependent lang sa decision ng doctor, or I really work alongside the doctor, not under or beneath the doctor. Next one, bakit nga ba naiisip ng ibang nurses dito na mag-quit na? One contributing factor I would say is the work environment. Ano ba yung masasabi tungkol sa work environment? Ano ba? Yung bang facility? Yung bang amenities and all that? I would say it's more like the people that you work with. Hindi may iwasan ng isang immigrant ay magiging iba yung pagturing ng ibang mga lokal, no? At marami or kadalasan nasabihin natin medyo nasasamantala yung mga dayuhan na kagaya natin dito, lalo na yung mga baguhan pa lang. Nakikita ko siya sa ibang tao, which is nakakalungkot, syempre, na abuso. Nakikita ko sa mga nursing groups na yung mga nurses ay nakakaranas ng hindi fair na treatment when it comes to work. Usually, sila na yung laging nagdadala ng unit. Parang pumapasok sila para isalba yung buong unit mairaos nung araw na yon. So makikita mo rin talaga kasi ang laki ng ang laking parte, laking bahagi ng nursing staff ang mga Pilipino. Siguro sunod na dyan yung mga Indian, sunod na dyan yung mga African, but mainly Filipinos. So kitang-kita ko maski sa unit namin, sa lahat ng pinagtrabahuhan kong unit or areas, ilan ba ako? 3-4 ako na areas so far, or practices, ward, theaters, dialysis, and also clinic. So nakikita ko na napapaisip ko na lang paano kaya walang Pilipino dito sa unit na to? And then you can really sit down and look around you. If you work in the hospital, you probably would agree to me na pag tinignan mo yung kapaligiran mo, paano kung walang Pilipino dito? Ano mangyayari? Ngayon, kung kilala mo pa kung paano magtrabaho yung mga tao na yon, alam mo na napakalaki ng impact pagka nawala sila doon sa unit na yon. So, yun siguro isa sa mga nagiging struggle, nagiging problema ng mga nurses dito kung bakit parang nananawa na sila mag-nursing. Parang nag-nurse na lang ako, nagtrabaho na lang ako para isalba tong mga katrabaho ko din na hindi kasing kagaya nila na ganun kasipag, na ganun kaproduktibo. Okay? So, yun na siguro yung masasabi natin. At hindi mo rin nga maialis dyan. Siyempre, may politika pa rin. Ang mga Pilipino, masyadong, let's just say, problema din actually natin to. Masyado tayong tahimik. Masyado hindi tayo basta-basta nagsasalita. Magsasalita tayo, siguro nakikipag sa kapwa na lang natin Pilipino, naglalabas ng sama ng loob, ng bigat ng nararamdaman. Pero we don't complain a lot. We don't raise our concerns properly. Or we don't even raise our concerns. Tinitake lang natin. Kaya siguro ganun yung nangyayari. Nananawa na lang tayo. Kung di tayo mag-enjoy sa part na kung nasaan tayo, move away na lang tayo. Lipat na lang tayo. Ganun na lang yung nangyayari. And it becomes a cycle na lang, no? An ending cycle na if you're not happy, then move on. Ganun yung nangyayari. So, bago tayo mag-move sa next part na ano kayang pwedeng gawin ng mga nurses na nagsasawa na sa nursing. If you are watching this video on Facebook, TikTok,
Instagram, or the Lucius Life YouTube channel and you want to watch the full episode, head on to the first link in the description of this video to watch it on the Coffee Break Video Podcast channel. So until next, remember to always share a smile and spread the love because life is delicious. See you in the next one. Bye.